Ang mga video ng isang babaeng sumasayaw, kinagigiliwan online. Pero sa video ito, hindi naman pala siya ang tunay na sumasayaw dahil ang kanyang mukha idinikit lang daw sa ibang katawan at ginagamit para makapanloko ng mga tao. Ang naging kasangkapan daw ng nasa likod nito, Artificial Intelligence o AI. AI pero ay naku ka naman. Mga residente sa isang purok sa Laguna, pinupuntirya ng mga langaw. Mapalabas man ang bahay o loob ng kwarto, hindi pinatawad ng mga langaw. Ang kanilang itinuturong dahilan ng pamimerwisyo ng mga langaw. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang Bagong News Sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Zumangio. Isang online scammer ang di umano'y nagdakaw ng muka at pagkatao ng isang biktima gamit ang isang AI app. Inilagay raw niya ang mukha ng biktima sa mga litrato at video para makapanloko at makahingi ng pera sa mga tao. Ang mas matindi, ang isa sa kanyang biniktima, ang kanya mismong tiyuhin. Dumulog sa resibo ang 23 taong gulang na si Faith. Hindi niya tunay na pangalan. Sumbong niya, may gumagamit daw ng kanyang pagkakakilanlan para mang-scam ng mga tao. May nag-contact po sa akin sa social media ko, account ko po na ini-inform po ako na may gumagamit po nung picture ko sa ibang pangalan po. Nang panoorin niya ang mga tinutukoy na video, laking gulat niya nang makita na ang mukha nga niya ang nakalagay sa mga ito. Siyempre nakakagulat kasi hindi naman ako ganun eh. Hindi naman ako pala upload na tao. Hindi ako sumasayaw. Ang mas masaklap, ginagamit din daw ang mukha ni Faith para makapang-scam ng mga tao. Yung pinaka-specific word po na ginamit nila is love scam daw po yung ginagawa. Ang itinago namin sa pangalang Kim ang nag-message kay Faith. Sumbong niya, ginagamit di umano ng kanyang dating kaibigan na mukha ni Faith para makapang-scam. Then hindi namin alam na April pa lang ng 2023 may niloloko na pala siya. Alam namin gumagawa siya ng mga dummy account. Hindi namin alam na Pilipino pala at kinagamit niya ng pang-tikipagrelasyon sa iba at pang-i-scam. Nung malaman na lang namin yun, doon na namin siya kinumpronta. Pagkatapos daw nilang kausapin ang suspect na itatago namin sa pangalang Paul, tila dead ba ito at patuloy pa rin sa panluloko di umano online. Dito na nagpa siya si Kim na i-message si Faith. Sa totoo lang, nahirapan kaming hanapin ng biktima. Una, hindi namin siya kilala. Until one day, umuwi itong tito niya, doon namin nakita kung ano yung pangalan ng biktima. Doon na namin siya ni-reach out. Nung nangyari ho yan sa inyo, unang beses na na-discover nyo, kayo ho'y nag-aaral o nagtatrabaho? Tatrabaho po ako. Paano naapektuhan yung inyong karir? Bali po nung nalaman ko po yun, nag-decide po agad ako na makingi po sa boss ko ng break para pumaayos ko po yung kaso. Bakit ho? Nagla-live po kami hawak po namin yung mga brand. Takot po talaga yung naramdaman ko na baka one day may mag-comment sa live ko and then sinasabing scammer ako. Kasama ang resibo. July 5, 2024, tumulog si Faith sa Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group o PNP ACG Region 3. Dito, isinalaysay ni Faith ang identity theft na nararanasan at pinayuhan siya ng mga otoridad na kumuha ng affidavit of denial. Ito raw ang magiging alas ni Faith na magpapatunay na hindi siya ang nang-scam laban sa mga posibleng magreklamo sa kanya. Susunod! Sa panahon ngayon, nagagamit na rin ito sa krimen. Ipakikita namin sa inyo na sa loob lamang ng ilang segundo, ang aking muka kaya na pong dalin sa katawan ng isang sumasayaw na piloto. Abangan mamaya, libo-libong mga langaw na may peste na sa ilang barangay sa Laguna. Mapalabas man ang bahay o loob ng kwarto, hindi pinatawad ng mga langaw. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sadyang nakabibighani ang mahika at kapabilidad na hatid ng artificial intelligence na kung tutusi para sa
entertainment purposes lamang sana. Pero sa panahon ngayon, nagagamit na rin ito sa krimen. Sa pamamagitan po ng isang application, ipakikita namin sa inyo na sa loob lamang ng 2 segundo, ang aking muka kaya na pong dalin sa katawan ng isang sumasayaw na piloto. Ito po yung binabanggit ko sa inyo. Kung inyo makikita sa screen, isang piloto na hindi naman ako ang inyong mapapanood. Pero isang pindot lamang. Pagkatapos na tila ba iskanin ang larawan, tignan niyo ho yung itsura. Ang mukha ko na ang makikita. Parang ako na ho yung pilotong sumasayaw na nasa TV screen nyo ngayon. Ito mismo ang naranasan ni Faith nang nakawin daw ang kanyang identity gamit ang Artificial Intelligence o AI. Nakapanayam ng resibo ang tiyuhin ng lalaking gumagawa ng mga peking video. Ayon kay Gary, hindi niya tunay na pangalan, maging siya raw na biktima ng kanyang pamangkin. Ano kasi yan, nung una, nag-friend request sa akin yung babae, tapos in-accept ko din kasi madalas kami mag-chat ako, medyo maganda ng usapan, napunta ako ng pera ngayon para doon sa kinuha na bahay dyan. Humigit kumulang na kalahating milyon na raw ang naipadala niya sa kanyang lover na kanyang pamangkin pala. Yung mga hinita sa bahay, tapos na-hospital yung nanay, namatayan. Halos linggo-linggo, tapos may kailangan sa bahay. Ang dami. Hindi ko alam kung umabot ng 400K yun yung napadala ko. Kasama ang resibo, dumulog si Faith sa Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group o PNP ACG Region 3 sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga. At dito, formal na siyang nagsampa ng kasong identity theft laban kay Paul sa nais na matulungan si Faith. Sumama si Kim at 2 pang testigo sa pang-scam di umano ni Paul online gamit ang pagkakakilanlan ni Faith. Ang ginagawa po namin, syempre i-assist po muna namin yung concern niya. Pinapafill up po namin sila ng IRF form and then binablatter po namin para meron po kaming record doon sa nangyari. Bukod sa AI masking na gumagamit ng artificial intelligence para kunin ang isang bahagi ng tunay na larawan para gamitin ito sa panibagong larawan o video, may iba pa raw na pamemaking ginagawa si Paul. Gumawa siya ng fake identities or fake IDs para magamit po sa panlilinan niya. Gumamit siya ng fake ID para po makakuha ng pera. Sa pagsasaliksik ng resibo, napag-alaman namin na naninirahan si Paul sa Zambales. Susunod, kung mapatunayan ang paglabag ni Paul sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, nakaharap siya sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Susunod, ang pagdulog ng resibo sa lokal na pamahalaan at ang kanilang agarang inspeksyon sa mga inirereklamong manukan. May foul smell na talaga. Kasi sa gate pa lang talaga maaamoy nyo na and maraming langaw. Pero doon po kami nagtataka kasi wala na po siyang laman. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang online scammer ang di umano'y nagnanakaw ng mukha at pagkatao ng isang biktima gamit ang isang AI app. Sa pagsasaliksik ng resibo, napag-alaman namin na naninirahan si Paul sa Zambales. Sinubukan naming hanapin si Paul at kunan siya ng panig tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Pero pagdating sa kanilang lugar, hindi raw alam ng kanyang mga magulang kung nasaan at anong oras uuwi ang kanilang anak. Kung mapatunayan ang paglabag ni Paul sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, nakaharap siya sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Identity theft isa tong criminal offense under Cybercrime Act kung saan ang isang tao, ginagamit niya ang personal information at sensitive personal information minsan ng ibang tao para magpanggap na siya yun. Napanatag man daw ang loob ni Faith nang formal lang makapagsampa ng reklamo, hindi pa rin daw nawawala ang kanyang pangamba na patuloy na nakakapambiktima si Paul ng mga inosenteng tao. Sana mahuli talaga siya. Hindi na lang yung sa paggamit ng mukha ko. So sa kulungan, hindi niya na magagawa yun. Kung tatanungin ng isang artificial intelligence expert, hindi madaling matukoy kung totoo o fake ang isang video o photo na ginamitan ng AI masking.
Kaya dapat daw ay maging mapagmatyag sa lahat ng nakikita online. Yung technology ngayon, sobrang hirap na malaman kung ito ba ay ginamitan ng AI masking or deepfake or talagang authentic. Kung marami akong images nung person na gusto kong ipanloko, mas authentic, mas accurate. Dapat pag may nakita tayo na mga suspicious na mga videos na baka fake, i-report natin. May mga report button yan sa mga social media. No? Required sila by law. Hindi maikakaila ang tulong na dinudulot ng teknolohiya sa araw-araw nating pamumuhay. Pero paalala ng mga otoridad sa mga taong pinagsasamantalahan ang kapangyarihang ito para manloko. Hindi titigil ang mga alagad ng batas para sila'y matuntun at mapanagot. Kami po dito sa Cybercrime, pinapaigting po talaga namin yung cybercrime awareness. Huwag po basta-basta magtitiwala sa mga nakakuusap natin through online. Maging mapagmatsyag po tayo. Ano nga ba ang mayroon sa isang purok sa Laguna at kahit anong bugaw, hindi pa rin sila nilulubayan ng sangkatutak na langaw? Naglilinis naman daw sila ng paligid pero ba't parang langaw magnet yata ang kanilang lugar? Paano nga ba magpa-fly away ang kanilang fly infestation problem? Sa mga litrato at video na in-upload ng isang nagrereklamong residente na si JV, umaapaw na ang fly trap sa sandamakmak na langaw. Yung fly trap ay sila na mismo yung naglalagay sa dahil nga ako sa perwisyong dala nitong sangkatutak na langaw na ito. Kumakapal ang bilang ng mga langaw na ito kada harvest season. Kahit sa ang sulok daw ng bahay ni na JV Tolentino, hindi nakaligtas sa mga langaw. Nagsimula raw ang kanilang kalbaryo noong Marso nitong taon at mula noon, araw-araw na silang may mga unexpected and unwanted visitors. Hindi mag-aalmusal po, magkakape. Kung di nyo po takpan yung baso nyo, papasukin po ng langaw eh. Sa tanghali po, habang nagpapaspas kayo ng ganyan. Nakakapamura na po. At napakadami pong langaw na kikiliti na po yung katawan ko ay. Mainit na nga po, di pawisan ka, ang lagkit mo. Dadapuan ka pa ng langaw. Nakakasura talaga pag gayon. Nangingitim na po yung lamesa sa sobrang daming langaw. Mga 10 pataas po ang nagagamit namin na fly. Pag ganito pong madalang, mga 5 to 7 nga po. Maliban dito'y dinaraing na rin ng mga residente sa lugar na nagkakasakit na ang mga bata at kahit mga matatanda. Nagtain na po yung mga bata at yung mga matatanda po nasakit na din ang tiyan. Kahit po ako, tinai po ako noon. Para maibsan ang pagdami ng mga langaw, sinubukan na raw ni na JV na sila na ang mag-adjust. Kahit ano pong linis, wala po talaga. Sana po gumawa po sila ng aksyon. Kumbaga, mas gusto ko nga po, pasarado na po yung poultry ko. Maging ang van ng aming team, pinutakti na rin ng mga langaw. Ang kanilang itinuturong dahilan ang poultry farm malapit sa kanilang bahay. Hindi lang daw sa lugar nila JV inireklamo ang mga peste dahil umaabot din sila hanggang sa kabilang barangay. Nakilala ng resibo sa barangay na ito ang pamilya ni Marilyn Caponpon. Mas dumami ho ngayon. Hindi kagaya ng taon. Pareho rin ang sinisisi ni Marilyn. Poultry po ng manok din sa San Miguel. Tawid po lang ng tubig, yung po lang kabila. Kaya para mag-fly away na ang problema nila sa mga langaw, ginagastosan na rin ni Marilyn ang mga pesticide. May pong binubumba ng pangbumba po sa ng hayo para matanggal. Nagreklamo na raw si JV sa barangay at nagkaroon na ng inisyal na pagpupulong pero matapos noon, tila nilangaw na raw ang kanilang reklamo. Nagpa-blatter na po kami. Nagpunta po sila, yung barangay official po doon sa mga may-ari po at caretaker ng farm. Sabi nga po ay aaksyonan daw. Hindi naman po nangyari eh. Hanggang may nagreklamo po uli na pangalawa, na taga-labasan naman, hindi na po kami nangialam doon at wala nga po nangyari nung una. Nagpunta po ulit, hindi ko na po alam kung ano po nangyari ngayon. Idinulog ng resibo sa Barangay San Miguel
ang reklamo ng pamilya ni JV. Ayon sa kanila, 2 poultry farm na posibleng pinanggagalingan at pinagpipistakan ng mga langaw. Nasa 350 meters hanggang 800 meters lang ang layo ng mga ito mula sa kanilang lugar. What a short trip para sa mga unwanted langaw. Bali, 3 sila. Yung isa merong aircon, tapos yung isa layer lang naman, paitlogan lang. Tapos yung isa open din. Pinatawag yung both parties, complainant at saka yung mga katiwala, representative ng mga bawat poultries. Tapos sinabi ko din sa kanila na kung hindi ba pwedeng dagdagan natin yung pag-i-spray para malesen yung mga pagdami ng langaw. Kapag natuklasan nilang hindi raw nag-comply ang mga nasabing poultry farm tulad ng napagkasunduan, kung hindi nila malelesen yung pagdami talaga ng langaw, pwede namin siyang ipasara. Nagpadala ng liham sa City Health Office ang Barangay San Miguel para humingi ng tulong sa agarang inspeksyon ng mga poultry farms na ito sa barangay. Pinahintulutan kami na sumama sa inspection kasama ang City Health Office, Business Permits and Licensing Division, Agricultural Zoning at Solid Waste Management ng lokal na pamahalaan ng San Pablo City, Laguna. 3 poultry farms ang target na suriin ngayong araw. Sa unang poultry farm na aming napuntahan, walang mga lamang manok ang lugar pero nakita po namin na may mga konting langaw. Pero doon po kami nagtataka kasi wala na po siyang laman kasi first week pa po ng July sila nag-harvest. So medyo conflict po yon since nakita naman po namin na okay naman po pero may presence po ng langaw. Natuklasan din ng mga otoridad na nakadeklara sa kanilang permit na no operation ang poultry since 2020 at surprise, nag-ooperate pa rin daw ang manukan. Kaya naman, ipapareview po namin sa City Treasurer kung baka mamaya po nag-operate sila ng 2023 or 2022. Ipapabuklat po yung kanilang mga book of accounts. Sa pagpapatuloy ng aming pagtutok sa inspeksyon, pwede naman daw po pumasok yung mga mag-inspect. Kaso yung media lang daw po yung ayon sa inisyal na pagsusuri ng lokal na pamahalaan, maaaring sa pangalawang farm daw nang gagaling ang karamihan ng mga langaw. May foul smell na talaga. Kasi sa gate pa lang talaga maaamoy nyo na and maraming langaw. Hindi po siya poultry farm, kundi egg layering farm po siya. Hindi maganda yung sitwasyon doon. Kinakailangan muna po nila na mag-spray para ma-mitigate po yung smell, foul smell, tsaka yung swarms po ng langaw. Pero, giit ng tagapangasiwa o manager ng tinutukoy na farm. Yung farm namin kasi is malayo sa residential areas. And there is one farm na mas malapit siya dun sa residential areas. And yun kasi yung broiler farm. Which is normally, yan kasi ang malangaw talaga. Ang langaw yan ngayon ang lilipat sa mga bahay, sa amin, sa farm namin. Which is perwisyo din sa amin, sa totoo lang. And sadly, kami ay na-pinpoint in terms of the fly infestation. Dagdag nila, masugid silang naglilinis ng kanilang egg layering farm. Lagi kami nagpapahakot. Every 2 weeks, meron kaming third-party pest control na kinukuha at binabayaran to maintain the proper sanitation doon sa area namin. We are trying our best also to eliminate the flies na, as I've said kanina, na perwisyo din kasi sila sa amin. At para sa uling poultry farm, nadatnan itong wala ring laman ng mga manok. Ayon naman sa caretaker ng manukan, supposed to be ngayon, naka-schedule. Kaya lang, pinuspone po ng nagsusupply po ng mga sisiw dahil po sa issue na langaw. 1 linggo matapos ang inspeksyon, nagpatawag muli ng pagpupulong ng barangay kasama ang mga residente at kinatawan ng mga farm. Napagkasunduan na hanggat hindi nawawala ang mga langaw sa lugar, hindi muna maglalaman ng mga manok ang una at pangatlong poultry farms. Iniutos na rin ng City Health Office ang paglilinis ng pangalawang farm. Patuloy daw itong tututukan ng lokal na pamahalaan, lalong-lalo na't may dala itong panganib sa kalusugan at hindi dapat hawiin at isawalang bahala. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang
resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot.